Jen, can you hear me po? Yes, Brother Ted Pailon. Opo. Ikaw ba yan? Yes, sir. Yes, sir. Thank you po. Yes, sir. Opo. Yes, sir. Salamat. Sige, Sec Jen, nagsimula na po ang sesyon kahapon. Kumusta po so far po yung tatlong inihain na impeachment complaint? Ano na po ang disposisyon ng inyong opisina muna? Yun po, ayos na po yung tatlo, no? Anytime pwede ko na po i-transmit kay House Speaker. Ang binibigyan ko lang po ng time ngayon ay yung mga nag-request na House members na kailangan pa nila ng kaunting panahon pag-aralan yung mga tatlong complaints na pinile earlier. At of course, they are also planning to file another complaint, no? Yun po ang tinatawag nating fourth complaint na ang gusto po nila ay foolproof na complaint at maaari po na mas marami yung nag-endorse. Kasi po under our rules, if 1/3 of the House members, that's about 103 members po ng House of Representatives, diretso na po sa Senado yun. Itatransmit na po sa Senado. Pagka nakuha nila ang 103 signatures or endorsers ng kanilang complaint. So, maaring ganun po yung balak ng iba nating House members. Opo, that's really a new development. Ano po, kasi ngayon nagbigay ho kayo ng detalye na yung third mode ang pwede pong gawin nito pong mga kongresista na kumausap po sa inyo. Ano po, bago... Opo. Sige, so ito po yung kumbaga mas mabilis na pamamaraan para maipanik sa Senado ang impeachment complaint. Opo, kasi the moment nag-submit po sa akin ng complaint, tapos be-verify po natin individually yung nakapirma or nag-endorse na House members, pwede na po ang magdesisyon ng plenary na idiretso na yun sa Senate po. Wala na pong referral sa Committee on Rules and then Committee on Justice, which will really take time. Opo, para ho mas maintindihan po ng ating mga kababayan, dito po yung third mode na pinag-uusapan natin na SecGen. So sa pangangalap po nila ng endorsement, at makakuha nga po sila ng 1/3, o 1/3 sa kabuang miyembro ng Kamara, ito po ay manifestasyon na hindi na rin po kinakailangan pang idaan sa inyo o sa tanggapan ni Speaker, kung hindi dadalhin na lang po sa plenaryo para sa kanya pong ratifikasyon. Ganun po ba yon? Dadaan po sa aking opisina dahil ibe-verify po namin kung yung talagang nakapirma ay yung tao na yon. Okay, opo. Hindi naman mahirap yun. Magtatawagan lang kami o yung iba pupunta sa aking opisina and then sasabihin sa akin, ako yan nakapirma na yan and I am endorsing that complaint. Opo. That can take a few hours lang po. Opo. And then, kapag po na-verify ninyo ang lahat ng mga lumagda doon po sa naturang impeachment complaint na ito, hindi na po ito ipapanig pa sa Speaker's Office, kung hindi idadaan na po ito sa plenaryo para po sa kaukulang pong approval, kumbaga. Opo. Okay, opo. Sige. Kasi po yung normal route po, I will transmit to the Speaker's 10 session days to refer it to the Committee on Rules, And then Committee on Rules, bigay po yan sa plenary. Plenary refers it to the Committee on Justice. The Justice Committee has 60 session days to decide, which to recommend to the plenary, And then plenary, pwede magkaroon pa ng discussion dyan, debate, kung i-refer na yan sa Senate or yun po. So, by the time matapos po yung proseso na yun, baka kapos na po yung oras. Kasi we have only a few remaining sessions dito sa 19th Congress,
Like ito pong from January 13 to February 7, ang ano po lang, 4 weeks po yan, 3 times 4, 12 session days. Tapos po yung pagbalik nila, June 2 to June 16, 2 linggo lang po yun, bali 6 session days. So, ang remaining na lang po, kung hindi nyo bibilangan yung kahapon, is 17 session days. Opo, opo. So, lang ang opo, natitira. opo. So, kumbaga yung materiality of time, no, ay napaka-importante. Opo. Secgen, ito lang po. Theoretically po, kung sakasakali po na wala ang fourth complaint at yung third mode na iyan, meron ba kayong sa inyo, palugit sa inyong panahon to act on the three complaint para po sa actual na referral nito and yung disposition na po ng Opo. speaker dito po sa complaint na ito at maging sa Committee on Justice para po magkaroon ng closure itong isyong ito. Opo. Well, pwede po naman i-transmit na itong tatlo, no? Yun nga, iniintay lang natin itong pakiusap ng ibang House members na mas magpapadali po sa impeachment complaints, no? Yung pagproseso po sa House of Representatives. Kasi po, alam niyo naman, pag nasa tinalang po yan sa Committee in Rules, pwede magkaroon dyan ng debate. Tapos sa plenary po, yung mga House members na kontra o pabor, may mga suggestions po yan. Opo. So, hindi ho automatic yan na pag na-refer sa plenary, tapos na po, ano? And then, pag na-refer po yan sa Committee on Justice, bibigyan ho ng Committee on Justice ng pagkakataon sagutin ng mga involved, no? Opo. At mga witnesses po magte-testify. Kaya nga ho, they're given 60 session days. Opo. So, doon sa binilang natin, medyo kapos na po yung oras. Tapos po, pag ni-refer sa Senate yan, tinansmit sa Senate, they also need time Opo. to organize the impeachment court, Opo. approve the rules, di ba po? Opo. So, yun yung Opo. yun yung time frame na yon. Parang mahirap mangyari dito sa 19th Congress, which will officially end by June 30, no? Last day ng mandate nila po ng Opo. 19th Congress. Opo, sige po. Secgen, kung mamarapatin po ninyo, tama ho ba ang bilang ko dito? 105 yung 1/3 sa kasalukuyan pong members ng House? 105? Ang bilang po namin is 102 point something. So, ni-round up namin po 103. Okay, sige po. Yan ho bang 103 na yan? Again, kung mamarapatin po ninyo, meron po bang ngayon bilang na? Meron na ba kayong hawak na bilang? Ilang kongresista itong nakikiusap po sa inyo na pwede po mangalap po ng 103 na lagda? Meron na bang bilang ngayon? Well, ang nasabi ko po earlier, mga 10 to 12 silang nakikiusap sa akin. And I expect more House members to talk with me about this, no? In the coming days, no? So, yun po ang kailangan po namin pagbigyan yung mga House members na merong naiisip na mas magandang paraan para mapabilis po yung impeachment case. Opo. Yun ho bang 10 to 12 na yan, sila ho ba'y members ng minority or majority? Both po, both. Okay. And, both minority and majority. Opo. Sir Secgen, pinag-uusapan ho ba ninyo ni Speaker ito pong naging rally ng peace rally ng INC at nananawagan nga po pareho po ni Pangulong Marcos na wag nang magkaroon ng impeachment proceedings? Hindi ho kami pa nakapag-usap tungkol dyan because alam niyo naman may session ho kami kahapon. But namo-monitor naman namin na sinasabi nila it's non-political daw at gusto na lang magkaisa.
nakikisa naman ng Congress sa call na yon, no? Pero yun nga, hindi mo maiwasan na ang House of Representatives po ay ating vanguard, no? Vanguard po yan, inelect po yan ng mamamayan. Ang mandate po niyan ay hindi lang pumasa ng batas, may oversight functions din po yan, no? Tinitignan po nila kung tama yung kunyari o ginagawa ng mga government officials, yung paggamit po ng kanilang pondo, kung naaayon ho yun sa batas. So, yan po ang inherent powers ng House of Representatives under the principle of check and balance. Opo. So, yun po ang inyo pong pananaw dito po sa naging National Peace Rally, no, ng INC. Ano ho naman po kaya, kung meron man, reaksyon dito ang Kamara, ang inyong opisina, Office ni Speaker, doon sa naging survey ng SWS na mas malaki ang bilang ng mga Pilipinong pabor umano sa impeachment ni VP Sara? I think yun yung nag-encourage dito sa mga House members to talk to me and say, wait for our complaint, no, or wait for the court complaint that we will endorse. Kasi kung may support na talaga ng mamamayan, nagbigay ng lakas ng loob to sa ating mga House members na talagang seryosohin itong impeachment complaint na ito. Opo, sige po. So Sec Gen, ito pong linggong ito will be crucial sa mga decision po na gagawin ng mga miyembro ng Kamara, considering nga po na ang inyo pong last day ng session bago po ang bakbakan sa halalan Pebrero 7. Opo, Pebrero 7 po, yun yung last session day, no? At by practice po kasi, nag-e-end ang session, not necessarily on Friday, February 7, pero Wednesday pa lang po nag-a-adjourn na. Oo nga po. Kasi po yun din po nga ang actually schedule po ng ng plenary session, no, Monday to Wednesday. Opo. Sige po. So Wednesday only. Opo, Sec Gen, kami po yung muling tatawag dito po sa napaka-importanteng isyung pambayan na ito. Opo, anytime po. Opo. Anytime po. Opo. Okay. Salamat po, Sec Gen. Sige. Thank you.